Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, lahat pong nais makinig sa atin pong mga pag-aaral ngayong hapon. Ating bubuksan po ang Revelation 11, The Two Witnesses, na ito pong pag-aaral na ito ay special na pag-aaral, kakaibang pag-aaral sapagkat kailangan na natin pong maunawaan lalo na po ang aklat ng Revelation. So ito po dahil para sa atin, para sa bayan ng Diyos ngayong huling mga araw, kaya po kailangan na nating mabuksan ito sa ating makita sa ating mga mata, marinig ng ating tainga, maunawaan ng ating kaisipan ang mga salita ng Diyos, maabot ng bawat isa na maunawaan natin sapagkat ang Diyos po nais niyang malinaw na maibigay sa atin ang mga salita ng hula, lalo na po sa kanyang iglesia, at ang mga tao pong makapakinig ay malinawan din at maunawaan nila bago po magwawakas ang kasaysayan ng mundo. Ngayon, bago magtapos ang Revelation, ito pong aklat ng Revelation, mayroon po tayong 22 chapters. Itong 11 chapter ng Revelation, The Two Witnesses, kailangan din po nating maunawaan ito. Ngunit bago ang lahat, atin mo nang bigyan daan na tayo manalangin. Hilingin natin sa Panginoon ang kanyang guidance sa pamagitan ng banal na Espiritu. Dakilang Ama, ang inyo pong trono ay nasa kataas-taasan ng mga langit. Lumalapit po kami sa inyong trono sa biyaya. Kami po ay humiling una sa lahat na inyo pong patawarin ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Nawa marapat na kami po ay angkop na lumapit sa inyo, humiling ng inyo pong guidance sa pamagitan ng banal na Espiritu na sa aming pag-aaral, lalo na po ng mga salita ng hula, na amin po itong maunawaan at lalo't higit sa mga tagapakinig, mga kapatiran, mga kaibigan, nais pong makaunawa sa inyong mga salita, lalo na itong salita ng hula, na maaring napakahirap sa kanilang pag-unawa, ngunit sana ito ay maging malinaw na maunawaan nilang lahat, naming lahat, at kasama po ang inyong bayan at lahat po kami ay mabibless at sa mga tao pong mga tapat na nasa sanglibutan pa na hinahanap pa ngayon hanggang matagpuan po sila. Salamat at pagpalain kami at lalo na sa hapong ito at magawin kaming angkop lumapit sa inyo na kayo po ay aming maluwalhati at masamba sa kagandahan ng kabanalan. Patawad sa mga pagkukulat, pagkakasala, mapuno kami ng kapayapaan at kagalakan ng aming puso. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, ito po ay bigyan nating daan na atin pong pag-aaralan itong mga hula po na minsan kapag binasa natin, hindi natin basta maunawaan, no? Now, itong Revelation 11, tingnan nyo natin po ang Revelation 11. Ang Revelation 11:1, kung inyo pong basahin dyan ang Revelation 11:1, mayroon dyang measuring rod, measuring stick. Itong measuring yung panukat, ang tawag po diyan, panukat. At sa Revelation 11:1, at sa dito ang special message was given to the church, special po na mensahe binigay sa iglesia. It embraced the great truths for the last days. Kaya po ito ay sinasakop niya. Sinasaklaw niya ang mga dakilang mga katotohanan sa huling mga kaarawan, including the 10 Commandments. So kasama po pala dito ang 10 Commandments. God's measuring rod. So ano po ang God's measuring rod? Ito pong panukat, the 10 Commandments. So sana po maintindihan nyo yan, na maintindihan natin, makuha natin na ang pagpanukat ng Diyos kahit sa atin, susukatin tayo sa 10 Commandments. At ang sabi po diyan, measure the temple or altar of God. Now, dito po ang panawagan, attention, was called to the temple in heaven. Kaya po dito, pinawagan tayo dahil ang langit na po ang nananawagan. And light was revealed on the ministration of our great high priest, his work and possession. Now, measure the worshipers. Kung ating tingnan po ang worshipers, susukatin din. Now, alin ang unang sukatin? Ang unang po munang sukatin ay ang templo ng Diyos. No? Measure the temple and measure the altar of God. Now, ang templo, yan na po ang ating church ngayon. Susukatin ang ating church.
susukatin din ang ating aral. Kasi po ang altar, yan ang aral na doon tayo maging tapat. Yung mga tapat po sa aral ng Diyos, ang iba naging martyr dahil sa katapatan sa aral ng Diyos. Kaya po, ang templo, church, na may aral, na pure na aral, doon po tayo manghahawak dahil yan ang sinusukat ng ating Panginoon. Ang hindi pong sinusukat dito, pangalan po, hindi. Hindi nagsusukat ang Diyos kung anong pangalan ng simbahan. Ang gamitin ng Diyos na panukat ay ang Ten Commandments. Kaya yung inyong mga pangalan po, huwag ninyong asahan yan. Gamitin ng Diyos yan sa panukat sa ating ugali or sa ating kaligtasan. Wala po sa Biblia, wala din kahit saan na ang pangalan ng simbahan gagamitin ang panukat ng Diyos. Magkakamali po ang marami dyan, no? So, pinanawagan tayo at pati na po ang mga mananamba isusukatin tayo. Ang panukat po, ano ang panukat? Ang 10 utos. Hindi ang pangalan po at hindi pangalan ng simbahan. Hindi sabihin natin 70 Adventist, IMS, kung ano yan dyan. Hindi po yan. Hindi tayo sukatin kung IMS ka, kung 70 Adventist ka, kung ano kayan dyan. Now, ang panukat ay 10 Commandments. Ang sabi po dito, the worshippers are those who by faith see Christ's ministration in the most holy place. So, ang dapat pala pong makita natin dito na si Jesucristo na sa kanyang ministration, sa kanya pong paglilingkod ngayon sa pinakabanal na dako, and recognize the fact that they are being measured by the 10 Commandments. Ito na pong ating kilalanin na ang katotohanan na tayo ay talagang susukatin sa magitan lamang po ng 10 Commandments and the portion of the rod which relates to character. Kaya po, ang tinutukoy ditong susukatin yung ating mga karakter. Kung tayo ba'y angkop sa 10 Commandments, kung hindi ba tayo sinungaling, nagsaksi ng hindi totoo, nagsasalita ng hindi totoo, isipin nyo po, pag sinabi mong pwede nang magluto, sino nagsabi araw ng Sabat pwede nang magluto? Hindi totoo po yun. Baka nagpapatunay tayo sa hindi totoo at doon tayo susukatin. No? Kung sinabi may Sabat, ang Sabat may paghahanda, tapos wala naman sa Biblia ang magluto, araw ng Sabat, susukatin din tayo doon. Magkukulang po tayo, maaring sinungaling po tayo doon. Kaya maingat po tayo lagi sa salita ng Diyos na atin pong tama na maibigay dahil susukatin tayong lahat kung ano ang nakasulat. Now, Revelation 11 to, the court without the temple live out. Ang court po, yung pinakabulwagan niya sa labas po, sa labas ng templo, without the temple. Sa labas po ng templo, iwanan mo na. At ang tinutukoy po na sumasagisag sa labas ng templo ay ang sanglibutan, this earth. So kung ating tingnan ang sanctuary truth, ang templo na pinaligiran po ng bakod, sa labas ng templo, yan ang outer court, ang tawag po doon outer court, sa buluwagan po, kumbaga sa labas na naroon ang altar of burnt offering and the laver, naroon ang laver, yung pong ng lalagyan ng tubig. At yun pong nasa labas ng templo, simbolo po ng sanglibutan. Given to Gentiles. So yung po palang nasa labas ng templo, ibinigay sa mga Hintil. Christ's sacrifice was introduced to the Gentiles. Kaya ang paglilingkod ng ating Panginoon, pag-alay niya ng kanyang buhay, ay kanya pong ibinigay, inintroduce niya ang kanyang sarili sa mga Hintil. Kaya po tayong lahat, dahil mga Hintil tayo na buhay, tayo po walang Diyos noon, inintroduce sa atin ng ating Panginoon. Kaya magpasalamat tayo na dinahlan tayo ng ating Panginoong Jesucristo na ating napakinggan, mga Hintil tayo, hindi naman tayo Israelites, mga Pinoy po tayo, mga Pilipino tayo, no? Hindi tayo mga Israelites, mga Gentiles tayo. Ang ating mga gawa noon, wala tayong Bible, mga bisyo na riyan sa atin noon. Gentiles, walang Diyos, walang pinaglingkuran na tamang paglilingkod. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Ang Gentiles po, yung mga ginagawa, mga bisyo, yun po, kung ating tutusin, hindi talaga naglilingkod ng tama sa Panginoon. Now, the Holy City trodden underfoot 42 months.
Ang banal na syudad ay aapakan po nila ng itong mga Gentiles ng 42 months. 42 months times 30 equals 1,260 years. Months, days, sana po, days, dahil sa prophecy, ang 1 day is 1 year, kaya maging 1,260 years. Gentile apostasy during, kailan po ito nangyari? 1,260 years of papal supremacy noong 538 to 1798 AD na po ito, no? 538 po ang year ng sanglibutan noon hanggang 1798. Now, kung ating tingnan po dito, in biblical days, months had 30 days. As evidenced by Genesis 7:11 and Genesis 3:8 and 4, where 5 months are said to equal 150 days. Thus, 42 times 30 equals 1,260 days in prophecy, or 1,200 years in literal fulfillment. One prophetic day equals 1 literal year in fulfillment. So kung ating tingnan ang Daniel 7 po, naroon po siya, no, sa Daniel 7. Now, Revelation 11:3. The two witnesses, ano po pala itong two witnesses? Ang two witnesses na ito po, ito yung Old and New Testament. Ang Old and New Testament, siya pong tinutukoy na two witnesses. Ang sabi po ng iba, tao ang two witnesses. So, kailangan maunawaan po natin itong Revelation 11:3, the Old and New Testament, sa John 5:39, at ito po, ang sabi dito, cloth and sackcloth. Ang suot nila ay parang sackcloth. The Bible was forced into obscurity and withheld from the people during the dark ages of papal supremacy. However, God gave His children power to endure and maintain their testimony for 1,260 years. So, ito po ay makikita natin po sa Revelation 11:3, no? So, ganyan po ang nangyayari noon. Now, itong dalawang saksi po, hindi ito tao. Nasa inakala ng marami, tao itong saksi. Hindi po ito tao. Bubuksan po natin mamaya kung talagang tao ito, no? Ang dalawang saksi pong ito po, makita natin, no? Ang two witnesses pa lang ito, pinakita po sa Great Controversy 267. Ang dalawang saksi, ang sabi po dito, the two witnesses represent the scriptures of the Old and New Testament. Both are important testimonies to the origin and perpetuity of the law of God. Both are witnesses also to the plan of salvation. The types, sacrifices, and prophecies of the Old Testament point forward to a Savior to come. The Gospels and the epistles of the New Testament tell of a Savior who has come in the exact manner foretold by type and prophecy. So, kung ating tingnan po ito, kung ating basahin ulit po, the two witnesses represent the scriptures of Old and New Testament. So, ang dalawa palang saksi ay Old and New Testament, no? Now, kung ating tingnan po itong Old and New Testament, ito po, basahin natin ang itaas ng konti, no? Concerning the two witnesses, the prophet declares further, these are the two olive trees. So, yung two witnesses, yan po pala ang two olive trees, and the two candlesticks standing before the God of the earth. Thy word, said the psalmist, is a lamp unto my feet and a light unto my path. Revelation 11:4 and Revelation 11:4, kung ating basahin po, these are 11:4, these are the two olive trees and two candlesticks standing before God and of the earth. At sa Psalms 119:105,
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan po pala ang word of God. Siya yung light at siya yung witness. Itong nagwi-witness po sa ating Panginoon ay ang Old and New Testament. So, dahil inilagay po siya na candlestick. Ito pong word na candlestick. Ito po. Ito. Candlestick. 2 candlesticks. Ang dalawang kandelero, siya rin po yung dalawang witness, siya rin yung dalawang olibo. Siya yung dalawang olive. Kung tingnan natin po ito po, 2 olives, 2 witness, and 2 candlesticks. Ito po, 2 candlesticks. So, itong 2 witness, 2 candlesticks, 2 olives, 2 olive trees, ay ang kahulugan po ay Old and New Testament. No? Siya po ang kahulugan niyan, Old and New Testament. Now, wala nang siyang ibang kahulugan kundi yan lang po, ang Old and New Testament, dahil nais ng Diyos na mabuksan sa atin ang Old and New Testament na makita natin na yan po pala ang nagpapatunay, nagsasaksi sa ating Panginoon na siya yung pinakadalawang saksi at 2 puno ng olibo, 2 kandelero na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kaya po itong dalawang ito ay ang Old and New Testament. So ang Old and New Testament siya ang sumulat ng 10 Commandments at nandyan ang 10 Commandments at ang 10 Commandments, yan din po ang panukat na gagamitin, itong tambong katulad ng isang panukat. At sinabi po, sukatin mo ang templo ng Diyos, ang dambana at ang mga sumasamba doon. Pati tayo pong sumasamba, susukatin po tayo. Ngayon, ang panukat, 10 Commandments, ang 10 Commandments, yan po nariyan sa Old and New Testament. At ang Old and New Testament, siya pong magsasaksi para mapatunayan na tayo po ay kailangan na makita kung ikaw ba ay may dalang liwanag na salita ng Diyos. No? Kung ating tingnan po ang ating binasa, dito po 11:3, the two witness, Old and New Testament, sa John 5:39. Sa verse 4, 11:4, 2 olive trees. Kung ating tingnan po ang dalawang olibo, olive dahil po naroon ng oil. Ang oil nagrepresent po ng Holy Spirit. 2 candlesticks dahil may liwanag. Pag kandelero po, liwanag ang naroon. The Word of God, siya pong nagliliwanag. Kaya po yung Psalms 119, 105, yun ang Word of God. Dalawa po dahil Old and New Testament. Yan ang scriptures. Now, ulitin natin ang olive dahil ang oil. Ang oil nagrepresent ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, yan po ang nag-inspire ng Old and New Testament. Siya pong nag-inspire ng Old and New Testament, ang banal na Espiritu. So kung wala ring banal na Espiritu, ay hindi rin po may sulat ang Biblia. So, at hindi rin magliliwanag ang Biblia kung hindi ito kinasiyan ng Diyos. Ngayon, nagliliwanag dahil kinasiyan ng Diyos at ito maging saksi, tunay na saksi, nagsasaksi mula sa creation, nagsasaksi sa Diyos, sa kanyang ginawa, sa kanyang kapangyarihan, sa pagtubos, maging sa history po hanggang bagong langit at bagong lupa, ito nagwi-witness. Pati mga hula, siya pong magwi-witness. Na pati ang lukewarmness ng church, siyang nagwi-witness. Ito pong Biblia. Ang ating kainitan, siya rin pong magwi-witness. Ngayon, ang ating karakter, kailangan maging angkop doon sa pamantayan ng Diyos, ang pinaka-measuring stick, measuring rod, ang 10 Commandments. No? So, ituloy po natin ang dalawang saksi na ito na dapat maintindihan natin, the two witness. Okay, sa Revelation 11:5 po, nakalagay, heart God's word to oppose, corrupt, or pervert its testimony and turn people away from it. So, kapag sinaktan po ang salita ng Diyos at sumalungat ang tao, ay yan po, kinurap nila, sinira, binaliktad na ang testimonyo, at ang mga tao po patalikod na sa ating Panginoon. Judgment of fire. Yan, ang kasunod po, hatol na sa apoy. Yan ang sinulat po ng Biblia. No? Ang salita ng Diyos, ang sasabi po,
na ang kasunod ng ating paglaban sa salita ng Diyos ay fire, dahil po kinakalaban natin ang salita ng Diyos. Destruction of wicked after 1,000 years. So sisirain po ang mga makasalanan, no? Ang mga gumagawa ng mga pagsasalangsang. Revelation 22:18 and 19, Revelation 20 verse 15, Malakay 4:1. Talaga nga po parusahan sila sa apoy. Now sa Revelation 11:6, just as judgment are recorded on paper and then enforced, so the scriptures have to power to bring God's word to pass. Kaya kung ano yung nakasulat po sa Biblia, talagang mangyayari yon. Ano man ang pinasulat yan, talagang totoo po yan. Revelation 11:7 and 8, the two witnesses finished their testimony in sackcloth at the end of the 1,260 years in 1798. Now, ang dalawang saksi po, natapos ang kanilang patutuo na sila nagsuot ng sako at ito ay nagtapos ang 1,260 years noong 1798. Best from bottomless pit, ito pong lumabas mula sa hukay na hayop, mula sa bottomless pit. So, kumbaga, hukay ng siguro, ang bottomless na ito, pag sinabi pong bottomless, may hukay po na galing sa ilalim ng lupa. Pag lupa po, mga tao pa rin yan, mga bansa. Galing sa mga bansa, may lumabas. At ang isang bansa na lumabas, France at Atheistic Revolution on 1793. Atheist, ang ibig sabihin po, walang Diyos. Noong 1793 po, ang Fransya, walang Diyos sila. Made one on the Bible. Nakilaban po sila sa Biblia. France's governing body officially denied the being of God. Kaya officially po, dininay nila, ayaw ng Fransya ang Diyos, na talagang parang Ehipto na sinabi niya, hindi namin kilala yung Diyos nyo sa panahon ni Moises. No, ganun din ang France noon. Kanilang dininay na may Diyos. And made war on the monarch of heaven. Kaya po sila ay nakikilaban sa paghari po ng langit, ibig sabihin sa Diyos. In 1793, a decree passed a National Assembly forbidding the Bible. Pinagbabawal po noong kapanahonan na yun ang Biblia, and all copies were gathered and burned. Talagang sinunog nila, basta may matagpuan silang Biblia, sinusunog po nila yon noon. With contempt and mockery, tinatawanan sila, kinukutya sila. All institutions of the Bible religion were abolished. Talagang inabolish po nila ang mga institution noon. At mga nag-aaral ng Biblia po noon, talagang ipipersecute ka. Sinusunog yan ang Biblia noon. Spiritually called Sodom. Bakit Sodom? Itong France, siya yung nagtanggi. Ibig sabihin parang Egypt siya. Spiritually Sodom, dahil bakit Sodom? Ang Fransya po, number 1 sa licentiousness. And France established fornication by law during this time. So, naroon po ang fornication. Ibig sabihin, pwede silang mag-asawa ng gusto nila, kahit ilan ang gusto nila. Kahit ilan ang gusto nila, mag-aasawa sila, pwede silang mag-asawa. Egypt, ang ibig sabihin ng Egypt ay dahil si Pero, sinabi ni Pero, I know not the Lord, neither will I let Israel go. Ganun ang Egypt po noon. Ang France noon, ganun din. Hindi kilala ng France ang Diyos. Kaya ang Biblia po, hindi yan kinikilala. Ganun ang France. Sodom, dahil po, kung tingnan nyo ang Revelation 11:7 and 8, nariyan po ang Egypt and Sodom. Now, ang Fransya declared itself atheistic, walang Diyos, where the Lord was crucified. The French infidels' watchword and motto was, Crush the rich Christ. Gusto nila pong talagang tunawin na ang ating Panginoong Jesucristo. Ayaw nila. Lalo na po sa Biblia, susunugin po nila yan. Now, ilan pong taon nila sinira ang Biblia? Lay did for 3 days and a half. 3 and a half days. So, 3 and a half days, ibig sabihin po, 3 and a half years. Christians of other nations would put forth new exertions in behalf of the Bible, or would not allow it to be put in the grave. Alam niyo po, kahit
Kung tingnan natin, ang dalawang saksi pinatay ang dalawang saksi, at pagkapatay ng dalawang saksi po ay hindi pinintulot na inilibing, pero namatay po talaga sila, no? Doon sa picture po, kung may makita nyo doon sa picture, pinatay sila pero hindi pinalibing. Sa Egypt and Sodom, Egypt dahil hindi kilala ang Diyos, sa Sodom dahil sa licentiousness, sa immorality, ay nangyari po yan at natupad sa France, no? Na kung tingnan natin ang Revelation 11:10, this denotes the joy felt by those who hated the Bible. Kaya yung marami po noon ang talagang galit na galit sila, masusuklam sila sa Bible, or were tormented by it. Kaya po kung minsan talagang para sa kanila po na talaga mahirap sa kanila, hindi nila po matatanggap ang Biblia. But the triumphing of the wicked is short. Nanalo man sila pero maiksing panahon lang. Although it set out to destroy Christ two witnesses, bagaman talagang ano na po yan, kumbaga nakatakda na talagang sirain nila ang dalawang saksi, France was filled with blood and terror. Ang Fransya naman po napuno ng dugo at takot. The Bible's enemies were soon glad. Alam niyo po, ang mga kaaway po ng Biblia, ibig sabihin yung mga taong ayaw sa Biblia, natuwa sila to remove their impious hands from the Holy Book, sapagkat ayaw po talaga nilang aklat. Natuwa sila nung sinunog nila ang Biblia, ayaw nila kaya nung kapanahonan po ipinagbabawal nila yan. At sa Revelation 11:11, in November 1793, a decree passed. Nagkaroon po ng decree November 1793. Ano pong decree yun? Pass the French National Assembly. Nagkaroon po sila ng assembleya, ang France, suppressing the Bible. Three years later, a resolution was introduced in the assembly superseding the decree and giving tolerance to the scriptures. And the resolution lay on the table for 6 months, and after which it was taken up and passed without dissenting vote in June 1797. Exactly 3.5 years after the first decree, the two witnesses stood upon their feet, and great fear fell upon the people as they witnessed the appalling results of rejecting the Bible. Alam niyo po, nagkaroon ng pagtanggi ng Biblia ng 3.5 years, sinunog nila yan, tinanggihan, kinukutsa, tinatawanan ng Biblia, pero natakot sila nung magkaroon naman po ng assembleya pagkatapos ng 1797 na doon po nagkaroon na nabuhay muli ang Biblia. 1797 nabuhay muli ang Biblia dahil naggawa po sila ng batas mula noon na yung kanila palang sinira ay at kinilala nila na ito ay salita ng Panginoon. Kaya yung dalawang saksi nakatayo muli at nabuhay muli. 1797, nabuhay muli siya po. Namatay na ang Biblia, nasira sa harapan ng mga tao, nabuhay noong 1797, and exactly 3.5 years, the first decree, the two witnesses stood upon their feet, kaya nakatayo muli, nabuhay muli. Ang ibig sabihin po, nabuhay sila, kaya sa Revelation 11:12, ascended up to heaven. The Bible has been greatly exalted since France made war on it. Itinaas ulit ang Bible. Kaya pag sinabing exalted unto heaven, ang ibig sabihin po, itinaas ulit ang Biblia. Simula nung 1797, itinaas muli ang Biblia, kinonsider at tinanggap na ito ay salita ng Diyos, na natigil na po yung kanilang pagkutya noon. Kaya na-imprenta po ang Biblia simula noon ng maraming mga lingwahe, maraming mga sa iba't ibang mga nasyon, at bagaman kung ating tingnan po kahit saan ay
binigyan na ngayon ng paraan na ang Biblia makikita na ng mga tao dahil po ang hula nagsasabi ascended up to heaven, ascended, itinaas, inangat siya palangit, langit dahil itinaas. Now, no other book approaches it in number of copies sold. Wala nang ibang talagang kanila pong inimprenta ito at binenta at gumawa sila ng maraming mga Biblia. At doon po natakot ang Pransya, no? At sabi dito, great earthquake. Ibig sabihin po na nayanig sila. Hindi naman ito earthquake na talagang tunay na earthquake. Kumbaga sa kanilang pananampalataya na nayanig sila. 1/10 part fell France, one of the 10 kingdoms that rose out of Western Rome, as well as one of the strongest minister of Papal Rome, the city, and there were slain of men 7,000 names of men or titles of men. The French records reveal 17,000 titles of men were abolished in revolution. A remnant were affrighted and gave glory to God. Such sins of blood, carnage, and honor made even infidels themselves tremble and stand aghast. And the remnant that escaped the horrors of that hour give glory to God, not willingly, but the God of heaven caused man's wrath to praise Him. Kaya po, nung simula noon, alam niyo po, nung 1798 nga, kung ating matingnan, 1798 sa history, nagkaroon po ng freedom of religion, nagkaroon ng freedom na magbasa muli ng Bible, at doon po, nag-glorify muli ang ating Panginoon. Kumbaga, sa 1,000 taon mahigit, 1,260 years, ayon po sa hula, 42 times 30, 1,260 years, na talagang nagsuot ng sako, ang ibig sabihin po, nasa kadiliman, nasa kahirapan, kung sako kasi po, nagsimbolo yan ng pinakamahirap na kalagayan. Itong dalawang saksi, dahil pinakita na nagsuot ng sako, hindi naman yan ng tao. Ang simbolo lang po niya ay nasa kahirapan siya, nasa talagang mahirap na kalagayan ang dalawang saksi. Ang Biblia po talagang kumbaga pinersecute or ayaw matanggap ng mga tao noon. So kung ating tingnan itong Revelation 11 po, napakaganda na kasaysayan ito, no? Kung ating basahin po ang Spirit of Prophecy sa Great Controversy 267, The Bible and the French Revolution. Ang title po, The Bible and the French Revolution. Hanggang 1797 lang po yon. At pagkatapos noon, nagkaroon ng freedom of religion at yung pagkikipagdigma nila sa dalawang saksi sa Biblia ay natapos din. At ngayon po, makita natin ngayon, libre na bumili ng Biblia. Nag-aaral muli tayo ng salita ng Diyos hanggang sa kung ating tingnan sa napakaraming lingwahe ngayon, no? Inimprenta ang Bible sa iba't ibang dialect, iba't ibang lingwahe buong mundo, na ito po'y inangat muli, itinaas muli ayon sa Revelation 11:11 na ito itinaas muli ang dalawang saksi, no? So kung ating tingnan po ito sa Great Controversy, napakaganda po ang sabi dito sa Great Controversy. Men cannot with impunity trample upon the word of God. Hindi man nila pwedeng apakan na lang po ang salita ng Diyos. The meaning of this fearful denunciation is set forth in the closing chapter of the Revelation. I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Revelation 22 verse 18 and 19. So dito po nagbigay ng warning ang Panginoon.
Kaya tandaan natin po ang Revelation 11. Tandaan nyo po yung Revelation 11. Napakaganda po ito. Inyo pong basahin yan. Diyan nyo makita na ang Revelation 11 hanggang ano lang po ito, no? Hanggang 12. Ito hanggang 12. Revelation 11:12. Itong 12, tingnan nyo po ang verse 12. Narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, umakyat ka rito. At sila umakyat sa langit sa isang alapap at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. Sila umakyat sa langit. No? So kung ating tingnan dito, umakyat ka rito, ang Biblia po, itinaas lang ang kahulugan noon. Inaplef ang Bible, itinaas. Na kung ating tingnan po dito, pagkatapos ng 3 araw at kalahati sa itong verse 11, pagkatapos ng 3 araw at kalahati, sa English po, 3.5 days, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila at sila'y nangagsitindig at dinatna ng malaking takot ng mga nakakita sa kanila. Nagsitindig, yung dalawang saksi po na buhay muli. Kung ating tingnan po sa English, basahin natin ang English mo. After 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them. And they stood up, and they stood upon their feet. Tumayo. So, nabuhay muli. 3.5 days. Ibig sabihin po, 3.5 days. Simula 1793 to 1797 yon. Ang kahulugan po dito yung fulfillment 1793 to 1797. Now, kung ating tingnan po 3.5 days. So, akong nabuhay man ito, 3.5 days silang namatay, nabuhay sila after 3.5 days. Hindi rin po ito tao dahil wala namang 3.5 days na buhay. May tao naka-record po na may nabuhay na tao 3.5 days. Ang nabuhay po after 3.5 years po. Ang tinutukoy dito ay ang Bible yon, no? Ang Biblia. So, ang Revelation 11, tungkol po ito sa Biblia na sana maintindihan po natin. Kung ating tingnan po na narito yung tingnan po dito sa verse 8. Tingnan nyo po ang verse 8. And their dead bodies shall lie. Ang body ng mga katawan nila shall lie in the street of the great city which is spiritually is called Sodom. Sodom because of licentiousness and immorality. Egypt because na hindi nila alam ang Panginoon, no? Kumbaga, I know not your Lord, gaya ng Egypt. Sabi ni Pero, hindi ko kilala ang inyong Diyos. Ganon din po ang France noon. So, ang France, number 1 sa immorality, number 1 sa licentiousness, number 1 din siya na hindi kilala ang Diyos, na tumanggi na may Diyos, na ayaw ng Biblia, sinunog ang Biblia. 3.5 years nila ginawa yon. So, nabuhay muli after 3.5 years at inimprenta ulit. At nabuhay muli ang Biblia, inakyat sa langit, ibig sabihin, itinaas muli ang Biblia at inimprenta ng iba't ibang ori, iba't ibang lingwahe sa iba't ibang nasyon. Kaya po tayo magpasalamat sa lugar ng Pilipinas po, napakaraming lingwahe ngayon. Ang Bible na ating mababasa sa iba't ibang dialect, iba't ibang rasa, iba't ibang salita na ang Biblia matatagpuan na natin. Nabuhay muli ang dalawang saksi. Nabuhay muli ang Biblia, no? So, yan po ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Unawaan natin ang Revelation 11. Tandaan natin, ano ang panukat? Ang panukat po ang 10 Commandments. Alin ang sukatin? Ang templo, ang simbahan. Now, tingnan natin po kung ang simbahan nyo, pag sinukat nyo, at alin ang panukat, yan pong 10 Commandments. At pag sinukat ang simbahan nyo na walang 10 Commandments, hindi po yun. Hindi po yun ang tunay na simbahan. Ang nagsasamba din, sukatin din. Ang panukat din na nagsamba, 10 Commandments pa rin. Ang altar, yan na pong ating mga aral sa loob ng simbahan. Pag sinukat yan, ay makikita po kung totoo nga ang inyong simbahan.
Sulat ng simbahan, basta may Jesus, basta may Bible, sukatin ninyo. Tingnan natin kung ang 10 Commandments, angkop ba ang simbahan nyo. Kung hindi angkop, reject po yun na simbahan, no? Kasi isang inch lang, kung ang sukat po, halimbawa, 100 inches ang sukat, 90 lang ang sukat mo, reject yun. Pag gumawa ka ng pintuan, tapos ang sukat ay 90 inches, tapos ang ginawa ay 80 lang, reject na pintuan po yon, tapon yon, walang kwenta yon. Kahit na 1 inch na lang ang kulang, reject pa rin po yon. So kahit na po ang ating damit, no, kapag nagsukat kayo ng damit at gumawa ka ng kulang sa sukat, kulang ang sukat mo, ang sukat na dapat, halimbawa 30 inches, sinukat mo lang, 28 lang ang ginawa mo, reject po yun. Kaya anumang sinukat na simbahan, sinukat ng 10 Commandments na wala, Sabat, wala doon, reject po yun. Ang sinukat ng Diyos at maging angkop, yun po ang tama at yun ang simbahan ng Diyos. Wala na pong ibang simbahan na angkop, ito na po ang ating simbahan, nagtuturo po ng tama upang maging angkop tayo sa Panginoon. Pag sinukat, tanggap tayo ng ating Panginoon. Hindi sukatin po ang pangalan, walang pangalan pong susukatin. Ang ating aral, ang sukatin at ang mananamba at ang ating itinuturo sa mga tao, yan ang sinusukat. Purihin ng Diyos ngayong hapon, sana po naging malinaw sa atin ang pag-aral ng salita ng Diyos, ang Revelation 11, sana po naunawaan natin yan. Lahat na may Jesus, susukatin po yan ng mga simbahan. Yung walang Jesus, iwanan po yan muna kasi sila po ay as hintil, ibig sabihin wala silang Panginoon, wala silang Biblia. Yung may mga nagbabasa ng Biblia, pag sinukat yan, disqualified. Kung walang 10 Commandments, walang Sabbath, disqualified po yon. So, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat. Sana naunawaan nyo ang ating pinag-aralan ngayong hapon. Revelation 11 po, isang blessed na pag-aaral yan sa bayan ng Diyos dahil mapalad ang mga nakikinig at na tumutupad, nagbabasa at nakaunawa at atin pong ginampanan, tinupad kung anong nakasulat at ito po ay pinasulat sa Revelation 1:3. So ito aking dalangin, ang pagpapala ng Diyos mapasa ating lahat. In Jesus' name, Amen. Para sa ating closing prayer, tayo po ay manalangin. Dakila po namin Ama, ang trono niyo po ay nasa kataas-taasan ng mga langit. Maraming salamat po Diyos sa pagkakataon sa oras na ito na kami po nakapag-aral ng inyong mga banal na salita. Salamat din po na inyong ni-remind sa amin ang Revelation 11, lalo na po ang panukat na 10 kautusan na susukatin ang simbahan. Bawat simbahan susukatin nyo at kung ito ay angkop at kung ito ay hindi angkop, dahil kung hindi angkop, hindi po ito matanggap. At salamat din po na ang panukat inyong pinaalam sa amin na ang 10 kautusan ay nariyan. At salamat din po ang 2 saksi na ito'y tumayo sa harapan dito sa buong mundo na at maging diyan po sa kalangitan na inyo pong pinahintulutan na maipadala dito sa amin na pinahintulot na masulat ang Biblia upang maging saksi at magpatutuo sa inyo, O Diyos, na nariyan ka, makikita ka namin sa pananampalataya at sa kapangyarihan ipinakita kung paano mo nilikha ang langit at lupa. At sa pananampalataya, makita namin ang aming Panginoong Jesucristo na ito'y nagpapatutuo. Ito ang nagsasaksi ng inyong kapangyarihan. Nagsasaksi din ito ng inyong pagtubos, maging sa inyong paglikha ng sanglibutan. Kaya maraming salamat po Diyos, lalo na po sa katubusan ng aming mga buhay, ng aming mga kasalanan na inyo nang pinatawad, na ito ang nagbibigay sa amin ng patunay na bilang saksi sa buhay namin na may Panginoon na nagmamahal sa amin, ang aming Panginoong Jesucristo. Siyang namatay sa cross upang mabigyan kami ng katubusan at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa lahat. Pagpalain kami, lalo na po ang mga nakinig, mga nag-aaral ng mga salita ng hula. Salamat po, Ama, at pagpalain din ang mga nagugutom na uhaw ng katotohanan, tulungan silang matagpuan ang buong katotohanan. At punuin sila ng kapayapaan, punuin din sila ng kagalakan, at lalo na ng karunungan, kaalaman, na ito pong teorya ng kabanalan ay marating ng bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Okay, para po sa salamat sa mga tagapakinig at bago tayo magtapos, ay huwag kaligtaan po mag-subscribe, likes, and share. I-share nyo po, subscribe kayo. Huwag nyo kaligtaan dahil sa sunod nating palabas, atin pong isa-isahin ang revelation hanggang maintindihan natin lahat. No? At atin laging ilagay sa kaisipan kung anong nasulat, mahirap man unawain, pero ito po, pinagkaloob ng Diyos na maging malinaw sa ating pag-aral lahat ng mga salita ng Diyos. Ito po ay dalangin in Jesus' name. Amen.